Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Jennifer's Body. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena kay Anita Needy, isang pasyente sa mental hospital, mapanganib na babae si Anita, at makikita kung paano niya inatake ang isang nurse nang walang anumang dahilan. Dahil dito, inilagay si Anita sa isang madilim na selda bilang parusa, at sa kanyang pag-iisa ay naalala niya ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Sa isang flashback, sa bayan ng Devil's Kettle, isang maliit na bayan na hango ang pangalan sa isang misteryosong falls, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang tubig dito ay dumadaloy sa isang malalim na butas at hindi na muling lumalabas pa. Walang nakakaalam kahit na sinong tao kung saan ito pupunta at maging ang mga siyentipiko ay nalilito dahil sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sa ibang eksena, makikilala ang matalik na kaibigan ni Anita, si Jennifer, isang sikat at kaakit-akit na cheerleader sa kanilang eskwelahan. Nag-e-enjoy ang dalawa sa isa't isa, sa kabila ng napakakaunting bagay na pagkakatulad nila. Si Anita ay mayroon ding kasintahan na nagngangalang Chip, ngunit mas matindi ang kanyang pagmamahal sa matalik niyang kaibigan kaysa sa kanyang boyfriend. Isang gabi, inimbitahan ni Jennifer si Anita sa isang bar, kung saan magpe-perform ang isang indie rock band na Low Shoulder. Sa kanilang pagdating, naakit agad si Jennifer sa bokalista ng banda na si Nicholas, kaya lumapit agad siya dito. Nagkaroon ng pagkakataon na makapagkwentuhan ang dalawa. Maya-maya umalis si Jennifer upang kumuha ng gin pomelo para mayroon silang iniinom habang nanonood. Habang siya ay wala, nilapitan ni Nicholas ang kanyang mga kasamahan sa banda at pinag-usapan ang pagkabirhen ni Jennifer, na sinasabing magiging perpekto ito para sa kanilang proyekto. Si Anita naman ng mga sandaling iyon ay narinig ang kanilang pag-uusap, at nakaramdam ng kakaiba. Kalaunan ay sinabi niya ito sa kanyang matalik na kaibigan, subalit hindi ito gaanong pinansin ni Jennifer. Di nagtagal, nagsimula ang banda sa kanilang pagpe-perform at ang lahat ay nagsimulang magsaya habang nakikinig sa kanta nilang Joe Pye. Huwag ka na mawala, huwag ka na mawala, Ilang sandali pa, habang sila ay nagsasaya, nagkaroon ng electrical short circuit at nagdulot ito ng apoy at mabilis na kumalat sa buong bar. Nagkagulo sa loob habang ang mga tao ay nag-uunahan upang iligtas ang kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang magkaibigan sa pamamagitan ng bintana ng banyo. Sa labas, nagtataka si Anita, dahil ang lahat ng miyembro ng banda ay nasa labas na at kumikilos na parang walang nangyari. Saglit silang nag-uusap at maya-maya ay tinanong ni Nicholas si Jennifer kung gusto nitong sumama sa kanila at pinainom muna niya ito ng emperador para kumalma. Natakot naman si Anita sa mga nangyayari, samantalang si Jennifer ay sumama ng walang pag-aalinlangan. Hindi na siya pinansin ng kanyang matalik na kaibigan at sumakay na ito sa van ng mga lalaki. Bumalik si Anita sa bahay at agad na kinontak ang kanyang kasintahan, kinuwento niya dito ang lahat ng detalye ng insidente. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nagulat si Anita sa tunog ng doorbell, tumitindi ang kanyang takot, dahan-dahan siyang bumaba at binuksan ang pinto, ngunit wala siyang nakitang tao sa labas. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, bumalik siya sa kanyang silid, ngunit pagkatapos ay nakarinig muli ng ingay na nagmumula sa kusina. Pumunta siya upang tignan ang pinagmulan ng ingay, at halos tumalo ng kanyang puso sa takot nang makita si Jennifer, na nababalutan ng dugo. Ang mas nakakatakot pa doon ay ngumiti ito na parang demonyo. Pagkatapos ay binuksan nito ang refrigerator at sinimulang kainin ang hilaw na manok. Matapos niya itong kainin, sumigaw ito ng malakas at isinuka ang maitim na likido, tila naposes ito ng kung anong uri ng demonyo. Ang buong senaryo ay hindi na makayanan ni Anita kaya sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit mabilis siyang tinulak ni Jennifer sa dingding. Pagkatapos ay akma na siya nitong kakagatin sa leeg nang biglang natigil ito at mabilis na tumakbo palayo. Kinaumagahan sa paaralan, si Anita ay hindi mapakali. Hindi siya maka-move on sa nangyari noong nakaraang gabi. Nag-aalala rin siya tungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit,
Laking gulat niya nang lumitaw si Jennifer na maayos ang kalagayan na parang walang nangyari, kaya't lahat ng kanyang mga alalahanin ay naglaho na lang din. Ilang sandali pa, nakiramay ang kanilang propesor para sa mga nasawi sa insidente sa nasunog na bar mula noong nakaraang gabi. Nalungkot ang lahat sa balita samantalang si Jennifer ay walang pakialam at kinukutsa pa nito ang sitwasyon. Nalilito at iniisip ni Anita kung ano ang mali sa kanyang matalik na kaibigan. Alam niya na may kinalaman ang low shoulder band sa mga inaasal nito. Ilang sandali pa, hinanap ni Anita si Chip at sinabi niya dito ang lahat tungkol kay Jennifer, kasama ang kanyang pangit na itsura noong nakalipas na araw. Sa ibang eksena, pinuntahan ni Jennifer ang captain ng football team sa kolehiyo, si Jonas, na nagluluksa din sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan dahil sa sunog. Para comfort ito, dinala siya ni Jennifer sa kagubatan na matatagpuan sa likod ng kanilang school. Pagdating doon, sinimulan siyang akitin nito. Habang ang ilang mga ibon at hayop ay misteryosong nagsimulang nagdatingan at pinaligiran sila. Magtatanong pa sana si Jonas, ngunit biglang nag-transform si Jennifer ng masamang anyo at brutal siyang pinatay. Kinain nito ang kanyang mga lamang loob. Ang nakakagimbal nitong sigaw ay narinig ng kanilang propesor, at nagmadaling pumunta sa pinangyarihan at nakita ang kanyang wasak na katawan. Kinagabihan, sina Anita at Jennifer ay nag-uusap sa telepono. Nananatiling palaisipan kay Anita ang insidente, ngunit hinimok siya ni Jennifer na mag-move on at binigyang diin na ang buhay ay maikli para sa mga bagay na walang katuturan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinadya ni Jennifer na sunugin ang kanyang dila gamit ang lighter, gayunpaman, hindi ito nasaktan. Maya-maya ay tumawag kay Anita ang kanyang kasintahan, at nagulat siya sa ibinalita nito, ang tungkol sa pagkamatay ni Jonas. Samantala, ang low shoulder band ay nagkaroon ng maraming tagahanga at nagsimulang sumikat dahil sa fake news na marami silang nailigtas na tao noong nagkaroon ng sunog. Makalipas ang isang buwan, nagsimula ang mga taga roon, kabilang si Anita, na muling ngumiti at magpatuloy mula sa malagim na pangyayari. Subalit, makikita si Jennifer na matamlay, pagod, at masama ang pakiramdam. Isang araw, pagkatapos ng klase, naglalakad sila pababa ng hallway nang in-invite siyang makipag-date ng isa nilang kaklase na si Colin. Kahit hindi niya type ang lalaki ay tinanggap ni Jennifer ang imbitasyon at etinext sa kanya ang kanyang address at pinapunta na lamang niya ito sa kanyang lugar. Kinagabihan, sabik na nagmaneho si Colin papunta sa location na ibinigay ni Jennifer, habang magkasama sina Anita at Chip na nagtitiktok. Pagdating sa destinasyon, napagtanto ni Colin na ang mga bahay na naroon ay halos bakante pa lahat, at ginagawa pa lamang ang iba. Sa kabila nito, pumasok pa rin siya sa bahay at bumulaga sa kanya mula sa likuran si Jennifer. Hindi na ito nag-aksaya ng anumang oras, sinimula na siyang akitin at halikan nito. Naging normal ang unang 5 minuto nilang paghahalikan, ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang nakakagimbal na pagbabago sa mata ni Jennifer. Sinubukan ni Colin na tumakas palayo sa kanya, ngunit muling nag-transform ang babae sa kanyang napakapangit na anyo at walang awang pinatay siya. Ininom pa nito ang kanyang dugo sa sadistang paraan. Samantala, si Anita na nasa kalagitnaan ng pagtitiktok ay biglang nag-hallucinate. Nakita niya ang itsura ni Jonas sa sopa at ang dugong tumutulo mula sa kisame. Ang nakakatakot na pangitahing ito ay nakapagdulot ng kaguluhan sa kanyang isip, dahilan upang bumangon siya at biglang umalis at nagmaneho pauwi. Hindi pa dito natatapos ang kanyang pag-aalala, dahil habang nasa daan, muntik na niyang masagasaan si Jennifer na basang-basa sa dugo. Sobrang natakot at nagmamadaling umuwi si Anita at nagkulong sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang iayos ang kanyang sarili, humiga siya sa kama. Maya-maya, sa kanyang pagkagimbal, nakita niyang naroroon si Jennifer sa kanyang silid, na bigla na lamang lumitaw at normal ang itsura. Litong-lito si Anita, hindi siya sigurado sa nangyayari, at bago pa siya mag-react, hindi inaasahang hinalikan siya ni Jennifer sa labi, upang tulungan siyang makapag-relax. Kasunod ng mga kaganapang ito, inihayag ni Jennifer ang isang nakagigimbal na katotohanan. Ayon sa kanya, ang low shoulder band na mula sa nasunog na bar, ay dinala siya sa mysterious waterfalls at inalay siya bilang isang virgin sacrifice kay Satanas, kapalit ng kanilang katanyagan at kayamanan. Sinabi pa nito na sa kabila ng tagumpay ng sakripisyo, hindi siya namatay dahil hindi siya tunay na birhen.
Gayunpaman, ipinaliwanag din niya na hindi na siya naging normal dahil permanente siyang sinapian ni Satanas. Pagkatapos ng insidente, naalala niyang nagising siya ng walang pinsala, kahit na ilang beses siyang sinaksak ng ilang miyembro ng banda. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jennifer na habang pauwi siya, nakaramdam siya ng matinding pagkagutom. Kaya, nilamon niya ang kanyang unang biktima, isang foreign student na pinaniniwalaang namatay sa sunog. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, binanggit ni Jennifer ang isang bagay na mas nakakagulat. Nang gabing iyon, binalak niyang kainin din si Anita, ngunit sa huling segundo, nagbago ang isip niya dahil nararamdaman niyang mahal niya ang kanyang best friend. Ipinaliwanag ni Jennifer na pagkatapos niyang makakain ng tao, nakakaramdam siya ng panibagong lakas, at kaya niyang tiisin ang halos anumang pinsala nang hindi nakakaranas ng sakit. Upang ipakita ito, kusa niyang hiniwa ang kamay at gumawa ng malaking sugat, ngunit agad ding gumaling ng ilang segundo pa lamang. Dahil sa labis na kakilakilabot na mga pahayag, pinaalis ni Anita si Jennifer. Sumunod naman ito at tumalon sa bintana ng ikalawang palapag, at nang tignan niya ito ay bigla itong nawala. Sa sumunod na eksena, nagsimulang magsagawa ng paranormal research si Anita upang mas marami pa siyang matutunan tungkol sa mga nakakabagabag na pangyayari ng mga nagdaang araw. Dahil dito, pumunta siya sa library ng kanilang school at nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa mga kulto at birhen na inaalay kay Satanas. Pagkatapos ng maraming pananaliksik, sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay naging isang nilalang na succubus na kumakain ng laman ng tao. Ang mga nilalang na ito ay maaari lamang patayin kapag sila ay gutom at mahina. Kasunod nito, ibinahagi ni Anita ang kanyang mga natuklasan sa kanyang kasintahan, umaasa siya sa pag-unawa at suporta nito. Sa kasamaang palad, hindi siya naintindihan ito at iminungkahi na maaaring kailanganin niya ng tulong ng isang psychiatrist. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawa, biglang na-realize ni Anita na kailangan na niyang makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Dahil ang pagiging malapit nito sa kanya ay maaaring maglagay sa panganib ng kanyang buhay. Hindi lang iyon, pinagbawalan din niya ito na dumalo sa paparating na school program sa kolehiyo. Gayunpaman, galit na binaliwala ni Chip ang kanyang mga babala at umalis. Sa araw ng kanilang school program, hinintay ni Anita ang pagdating ni Jennifer, at determinado siyang bantayan nito. Samantala, hinarang ni Jennifer si Chip, na papunta na sana sa school. Gumawa siya ng isang kwento. Sinabi niya na si Anita ay nakipagrelasyon kay Colin, pagkatapos ay dinala niya ito sa isang abandonadong pool, gamit ang mapang-akit na taktika na ginamit niya upang patayin ang kanyang mga naunang biktima. Balik sa school program, nabahala si Anita nang hindi dumadating si Jennifer. Nang hindi na siya makatiis, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Chip para tingnan ito. Ngunit nalaman niya na nakaalis na ito. Nag-aalala siya na baka may masamang mangyari. Nagsimulang tumingin si Anita sa paligid, at kalaunan ay nakarating sa abandonadong pool, kung saan nakita niyang kinakain ni Jennifer ang kanyang kasintahan. Agad na tumalon si Anita sa pool nang hindi nagdalawang isip, at nagsimulang makipaglaban sa kanyang matalik na kaibigan. Gumamit siya ng pepper spray kay Jennifer, ngunit lalo lamang itong nagalit. Makikita ang paghihiganti sa kanyang mga mata, habang si Anita ay napapikit at naghahanda para sa huling suntok nito, ngunit isang sugatang Chip ang umubos ng huling lakas niya. Gamit ang isang pool skimmer sinaksak niya ito, na naging sanhi ng pagkawala ng maraming dugo kay Jennifer, dahilan upang siya ay lalong manghina. Pagkatapos ay tumakas ito, nilapitan ni Anita si Chip at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Ang dalawa ay nagkaroon ng nakakaantig na pag-uusap bago pumikit at pumanaw si Chip. Si Anita, na ngayon ay durog ang puso at puno ng galit, ay inihanda ang sarili para makapaghiganti. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok siya sa kwarto ni Jennifer sa pamamagitan ng bintana at nagsimulang atakihin ito. Isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawa. Ngunit, nagtagumpay si Jennifer sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang mga ngipin sa balikat ni Anita. Sa kabila nito, hindi tumigil si Anita, patuloy at buong lakas siyang lumaban. Sa isang iglap, hinablot niya ang BFF na kwintas nila, mula sa leeg ni Jennifer, kaya't sandaling huminto ito sa pakikipaglaban. Sinamantala naman ni Anita ang pagkakataong ito. Sinaksak agad niya ng isang kutsilyo sa puso si Jennifer, at sa wakas ay napatay niya ito. Ilang sandali pa, dumating ang nanay ni Jennifer sa silid, labis na nagimbal, at natakot nang makita si Anita sa ibabaw ng katawan ng kanyang walang buhay na anak na babae. Ito ang dahilan kung bakit napasok si Anita sa mental hospital.
ipinapakita din na nakuha niya ang ilan sa mga kapangyarihan ni Jennifer, dahil sa kagat sa kanyang balikat. Sa huling eksena, ginamit ni Anita ang kanyang satanic powers at nakatakas sa mental facility. Siya ay umangkas sa nagdaang sasakyan at sinundan at hinanap nito ang bandang Low Shoulder, kung saan ay tinapos nito ang buhay ng bawat miyembro ng banda. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.